samantalang kami ay natutunan. I will bless the Lord at all times. As His praise shall continually be in my mouth. Samantalang kami may hininga, samantalang kami may lakas, Panginoon, dapat o Diyos, aming pong ialay ang aming matatapat na pagpupuri sapagkat ito lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa iyo, o Diyos, ng kaluguran. Ikaw ay nasisiyahan sa mga pagpupuri ng iyong mga anak, Panginoon. Lord Jesus, narito, dumating na po kami sa huling bahagi ng aming pananambahan, Panginoon, at hindi po maging kumpleto ang aming pagsamba kung wala po ang iyong mga salita. Yamang nasusulat na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Dahil ito ang pagkain ng aming kaluluwa upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng panibagong kalakasan at magkaroon, Panginoon, ng pag-asa, magkaroon, Panginoon, ng vision, magkaroon, Panginoon, ng buhay. Hallelujah, na amin pong minimiti sa pamamagitan ng iyong mga salita sapagkat ito lamang ang namamalagi magpakailanman. Ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay pansamantala, ngunit ang iyong mga salita ay nabubuhay at namamalagi magpakailan-kailanman. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, maging ang iyong abang lingkod, Panginoon, na iyong gagamitin, o Diyos. Ikaw po ang siyang magbibigay ng wisdom and knowledge, Panginoon. Maging ang aming mga kapatiran na hindi po namin nakakasama sa ngayon, ikaw nawa ang gumawa ng paraan na kung saan sila nawa, Panginoon, ay aming mga makakasama, Panginoon, bago pa man lamang, o Diyos, darating. Nawa ang buong pamilya, Panginoon, ay sama-sama na maglilingkod sa inyo dahil hindi po matitiis ng magulang na kung ang kanilang mahal sa buhay ay hindi po na makakapiling sa buhay na walang hanggan. Panginoon, sa daigdig na ito, nakita po namin na kung ang amin pong mahal sa buhay ay maghihirap, hindi po namin matitiis. Ano po kaya doon sa kabilang buhay? Kaya, Panginoon, patuloy po kaming nananalangin. Nawa ang buong sambahayan, bago ka man dumating, ay sama-sama na naglilingkod at makasama sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangunguna sa araw na ito. At ito po ang aming pakiusap at dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, praise the Lord. Malapagan po natin sa mga kapatid, ating pong i-quote ang salita ng Diyos taken from the book of John chapter 15 verse 4. The Word of God says, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide and me. Ang sabi po sa wikang Tagalog, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagpunga sa kanyang sarili, maliban na ito ay nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. At bago po kayo maupo, sabihin po ninyo sa inyong katabi, reminders. Makaupo na po. Yan ang pamagat ng ating mensahe, reminders. Paalaala ay mahalaga. Amen? Lalo-lalo na, mga kapatid, kung ang paalaala ay mula sa salita ng Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon. Kung ay nagpapaalaala po sa atin mula sa salita ng Diyos, dapat po tayong makinig, mga kapatid. Dahil kailanman ang mga salita ng Diyos ay hindi nagbubulaan. Hindi po nagsisinungaling. Ang mga salita ng Diyos ay pawang katotohanan.
Kaya dapat ihilig po natin ang ating mga pakinig sa mga salita ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ni Apostle James, be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Dapat ang bawat isa ay maging maliksi sa pakikinig. Palagpakan po natin ang Panginoon. Amen. Napakalaga po ang pakikinig. Kaya ang lahat na may pakinig, dapat makinig. Amen. Bakit sinabi po ng ating Panginoon, kayo'y manatili sa akin? Bakit niya sinabi, mga kapatid? Alam niyo ba kung bakit sinabi ng Panginoon, kayo'y manatili sa akin? Abide and me. Because God, Jesus Christ, is our God. Palagpakan natin siya. Siya po kasi ang nagsabi sa talatang ito, sa John chapter 15, siya po ang nagsalita nito. Sabi niya, kayo'y manatili sa akin. Dahil siya po, mga kapatid, number one, ang ating Diyos. He is our God. Amen. Amen. He is our King. Pag sinabi natin, He is our God, siya po, mga kapatid, ang nagbigay sa ilang buhay. Dahil siya po ang lumikha sa lahat ng mga nabubuhay. Dapat kilalanin po ng tao na mayroon pong lumalang sa Kanya. Kaya pag sinabi po natin na siya po ang ating Diyos, mga kapatid, Amen. Amen. Hindi dapat tayo makalimot sa Kanya. He is our King. Alam po ba ninyo pag sinabi, siya po ang ating hari, mga kapatid, alam po ba ninyo sa Old Testament, makapangyarihan po ang salita ng hari. Pag hindi po ang sinumang ayaw sumunod sa salita ng hari, ay talagang mananagot, mga kapatid. Mabuti lamang sana kung ibibilang mo ang minsan ang ayaw sumunod sa utos ng hari, mga kapatid, pinapatay. Kaya, bakit sinabi ng verse na ito, kayo'y manatili sa akin? He is our God, He is our King, He is our Savior, He is our Defender. Mga kapatid, kaya nga po, kung ipagpatuloy po natin ang chapter 15 na ito, sabi ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Amen. Masarap pakinggan, mga kapatid, natutuwa ang ating puso, nagagalak po tayo, mga kapatid, sa kabila ng sacrifices, sa kabila ng maraming taon ng paghihirap, ng ating mahal sa buhay, nagtagumpay, nagwagi, nakapagtapos, mga kapatid. Dapat natin ikagagalak. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, na ang verse 25, na ang sabi roon, every man that striveth for mastery is temperate in all things. They do it, para magkaroon ng tinatawag na putong. Kaya nga, talagang nagsisikap sila. Talagang, kumbaga sa nagpipigil sa lahat ng bagay. At alam naman po natin, mga kapatid, kung ano ang sacrifices ng mga estudyante, lalong-lalo na kung ang estudyante ay self-supporting. Hindi po biro yan. Ang mapalad yung iba, mga kapatid, dahil sagana sa pinansyal, ang kanyang struggle ay yung utak niya, yung talaga interest niya sa pag-aaral bago siya magtapos. Dahil kahit
kahit mapira ka naman mga kapatid, kung wala ka namang interest at hindi ka talaga nagsakripisyo sa buhay mo, ay hindi mo magawang makapagtapos. Lalo-lalo na kung sagana o kaya i-influensya pa sa labas maraming mga factors mga kapatid na nakaka-influensya sa iyo. May tendency mga kapatid na hindi po makapagtapos. Pero how much more na yung mga estudyante mga kapatid na self-supporting. Alam naman natin. Minsan talagang pinagpala din itong ating mga kapatid na ito. Kasi nung maliliit pa, talagang sagana din naman sila dahil maganda naman yung business, yung kanilang negosyo. Pero mga kapatid, sabi nga, ang buhay ay parang gulong. Nasa ibabaw, mapapailalim na naman. Ganon talaga, may mga ups and downs. At dumating sa punto mga kapatid na nagsilakihan ito, mga anak. Pero palibhasa meron silang determination, meron talagang sacrifices, isang malaking kagalakan, isang malaking karangalan sa isang magulang na makapagpapos ng mga anak. At may kasabihan na ang tanging mana na maipapamana ng isang magulang. Kaya nga, grabe ang talagang pagpupusigi ng mga magulang, paalaala ng mga magulang na anak, wala akong maibibigay sa iyo na mana na kailanman, hindi yan makukuha sa iyo, hindi yan maagaw ng linuman, para talaga yan sa iyo, yung edukasyon. Kaya yung sakripisyo, yung pag-aaral, mga kapatid, yan talaga ang totoo. Kaya nga may kasabihan, if you think education is too expensive, try ignorance. Dahil pag nakapagtapos ka naman, siyempre, lalong-lalo na mabigyan ka ng magandang trabaho at ang iyong kurso ay talagang demand mga kapatid, talagang madali ang iyong pag-asenso. Pero ang mga walang pinag-aralan at hindi nagsakripisyo, hindi nagtapos, ay mantinir lang kung ano po ang kanilang makakayanan. Pero ang talagang may mga pinag-aralan mga kapatid, talaga yan talaga ang umaangat sa buhay. Hindi naman lahat. Kahit ang iba naman, dahil pinalad sa business, ay mga yumayaman din naman. Pero ganun pa man mga kapatid, ang point dito, amen. Everybody say praise the Lord. May isang malaking karangalan na makapagpatapos ang isang magulang at ang mga anak ay maka-graduate mga kapatid. At sa biyaya ng Panginoon, pagkalooban ng magandang trabaho ay talagang malaking pasasalamat. Pero kaya nga po mga kapatid, ang message natin ngayon, kayo'y manatili sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil kahit anuman ang iyong achievements, anuman mga kapatid, ang iyong narating sa mundong ito, take note, ang lahat na mga bagay sa daigdig na ito ay pansamantala. Hindi po ito mga kapatid mababaon o madadala sa buhay na walang hanggan. Maliban na lamang kung ikaw ay nakapagtapos, nagsakripisyo sa karunungan sa sanglibutang ito, at ito na may napakinabangan at hindi mo naman initsapuera ang karunungan nagmumula sa Diyos, ang pagmamahal sa ating Panginoon, hindi ka humiwalay sa Kanya, ay doble po ang iyong blessing. Amen. Pero kung ikaw nga, narating mo ang tugatog ng tagumpay, ngunit nakalimutan mo ang Panginoon, hindi ka naman nanatili sa Kanya, mga kapatid. Reminders mula sa salita ng Diyos, 16:26 ng Matthew. For what shall a man profit if he shall gain the whole world and lost his own soul?
Tingnan niyo po mga kapatid, hindi lang ipinagpalitan yung kanyang karir, yung kanyang trabaho, yung kanyang achievements mga kapatid. Kahit na mapapasaiyo ang sabi ng banal na kasultan, mapapasaiyo ang lahat ng karangyaan, lahat ng kayamanan, pero hindi ka naman nanatili sa ating Panginoon. Ang lahat ng iyong pinaghirapan, mauuwi sa walang kabuluhan. Amen. Amen. Dahil ang itinuturing lamang ng Panginoon na makabuluhan na bagay na ating pong ginawa samantalang nandito po tayo sa daigdig na ito mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na hindi na po natin gampanan ang ating pong mga obligasyon sa ating physical, pero alalahanin po natin na tayo po ay kakaibang nilalang. Meron po tayong physical, meron din naman tayong spiritual. Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat mga kapatid, pahalagahan po ang ating physical, ang ating spiritual. Pero kung ikaw naman, ay pinagkalooban ng Panginoon ng tinatawag na sufisyente o magandang buhay mga kapatid, di mo na pahalagahan mo ang spiritual dahil nakaka-afford ka na paglingkuran ang Panginoon ng maayos. Palagpakan natin ang Panginoon. Wala ka ng dahilan para mayroon kang alibay o pangangatuwiran na sasabihin mo salat ka sa pangangailangan, salat ka sa pinansyal. Pero ang dapat sana mga kapatid mangyari, kung ikay pinagpala, dapat pinagpala rin ang iyong kaluluwa. Dapat pinahalagahan dito natin ang ating kaluluwa. Nakakalungkot isipin mga kapatid. Amen? Amen. Kaya nga kayo'y manatili, iyan ang reminders. Kayo'y manatili sa akin. Nangangahulugan mga kapatid, na kung tayo'y manatili sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin na tayo po'y maging kawawa, na tayo po ay maging walang kabuluhan, kundi bagkos ang salita ng Diyos nagsasabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin mga kapatid, kung higit nating pahalagahan ang ating Panginoon, palibhasay, siya naman po ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Siya po ang source ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga, sabi niya, kung unahin mo ako, ang sabi ng salita ng Panginoon, idaragdag niya ang lahat ng mga bagay. Pero kung hindi natin siya, mga kapatid, pahalagaan, magtagumpay ka man sa larangan, sa buhay dito sa mundo, pero kaawa-awa o kahabag-habag ang iyong kaluluwa. Pero kung uunahin po natin ang ating Panginoon, idaragdag. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Bibigyan ka niya ng kagalakan. Amen. Isang napakalaking blessing mga kapatid na ang isang tao ay may kapayapaan. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Kaya ang Lord. kapayapaan na yan, mga kapatid, ay magtatagpuan o masusumbungan lamang natin sa ating Panginoon. Kaya kung tayo'y manatili sa Kanya, mga kapatid, ang mangyayari, siya ngayon, He is our God, He is our Savior, He is our Redeemer, He is our Healer, He is our Provider, He is our Refuge, He is our He is our joy, He is our peace, He is our everything. Palagpakan natin siya. Wala na tayong hahanapin pa mga kapatid kapag tayo po ay nanatili sa Kanya. Amen. Amen. Dahil wala nang hihigit pa sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay Kanyang mga nilalang at alam ng Diyos ang mga bagay na ating kinakailangan. Kaya nga po, bago niya ginawa ang tao, bago niya inilagay sa Hardin ng Eden, ang tao mga kapatid,
ang lahat ng pangangailangan ng tao ay nakahanda na po bago ang tao inilagay sa hardin ng Eden. Amen. Kaya po mga kapatid, bakit? Ito ang reminders. Dapat manatili talaga tayo sa ating Panginoon. Amen. 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 Napakaliwanag mga kapatid. Bigyan ko kayo ng halimbawa na wala talaga tayong magagawa kung tayo po ay hindi manatili o kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon. Ano mang uring halaman, bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag yan po ay iyong ihiwalay sa lupa, yung mga tanim na yan, kung ang mga tanim na yan na ating nakikita, ihiwalay po natin sa lupa, ano ang mangyayari sa tanim? Unti-unti malalanta. Di po ba? At ang tendency, dahil hindi makasurvive ang halaman kapag wala sa lupa, sa makatuwid, ito'y matutuyo o mamamatay. Amen? Ngayon, ang lahat ng uri ng isda, kapag kaihiwalay mo sa tubig, ano ang mangyayari sa mga isda? So, dalawang ilustrasyon. Ang tanim, kapag kaihiwalay mo sa lupa, mamamatayan. Ang isda, pag ihiwalay mo sa tubig, mamamatay din yan. Kaya ang tao, kapag hiwalay sa Panginoon, mamamatay ang kanyang kaluluwa. Wala talaga tayong magagawa, mga kapatid. Kaya napakaliwanag ang sinabi. Napakaliwanag po ang sinabi ng ating Panginoon. Nagbigay pa siya ng halimbawa ng wika. Siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. At ang nananatili sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana. Amen? Amen. Ngunit ang hiwalay sa kanya, ito'y natutuyo. Ito'y mga titipunin at ihahagis sa apoy. Ganon mga kapatid ang maliwanag na halimbawa ng ating Panginoon. Kaya reminders. Ano ang sabi ng Panginoon? Kayo'y manatili sa akin. Palakpakan natin siya mga. Ang isda, inuulit ko, kapag kahiwalay sa tubig ang mga isda, mamamatay. Ang mga tanim kapag hiwalay mo sa lupa, mamamatay din po. Kaya tayo mga kapatid bilang sanga, amen? At siya ang puno. Ang sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Aminin natin yan mga kapatid. Amen. May magagawa ka, mga kapatid, sa physical, sa financial, sa material. Pero pagdating sa spiritual, wala kang magagawa kung wala ang ating Panginoon. Dahil walang sinumang pwedeng magpatawad ng ating mga kasalanan, tanging siya lamang. Kaya kapag ang problema ay tungkol sa spiritual, walang ibang o sinumang manggagamot na pwedeng makapagpapagaling sa iyo maliban sa ating Panginoong Hesukristo. He is the way, the truth, and the life. Kaya kung ang hanap natin mga kapatid ko ay buhay na walang hanggan, manatili tayo sa ating Panginoon no matter what. Ano man ang mangyari sa buhay na ito, mga kapatid, huwag tayong humiwalay sa Panginoon. Amen. Dahil siya, mga kapatid, ang daan, ang buhay, at ang katotohanan, nasa Kanya nakasalalay ang ating walang
hanggang buhay. Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya, sa buhay na ito, kung tayo po ay manatili at huwag hihiwalay sa ating Panginoon, merong nakahanda na napakagandang buhay, hindi lamang doon sa langit, kundi maging sa buhay na ito, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon yan, mga kapatid. Pangako ng ating Panginoon yan. For the grace of Christ. Anong sabi niya? For the grace of Christ, though He was rich, for your sake, pag nanatili tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nangako siya para sa iyong kapakanan. Sabi niya, ako'y naging dukha upang ikaw ay yumaman. Anong ibig sabihin? Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na tayo guminhawa, physical, material, spiritual, ang lahat ng aspeto ng buhay, kalooban ng Diyos. Ibig ng Diyos na ang bawat isa sa atin, samantalang tayo'y nananatili sa Kanya, mararanasan natin, mga kapatid, ang kaginhawaan ng buhay. Palagpakan natin siya. Posible yan, mga kapatid. Posible yan, mga kapatid, sapagkat tayo'y nanatili sa ating Panginoon. Amen! Sabi niya, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except ye abide in me, for without me ye can do nothing. At ang napakaganda, pag tayo ay nanatili sa ating Panginoon, nanatili po tayo na naglilingkod sa ating Panginoon, meron siyang, mga kapatid, inopen sa atin na pangako. Ano ang kanyang pangako? Last verse, John chapter 15, verse 7. Sinabi niya, mga kapatid, if ye abide in me, sabihin natin, if ye abide in me, Ye abide in me. yan ang sinabi na, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko, kaya hindi po pwede. Hindi po pwede, mga kapatid, na ang pahalagahan natin yung ating physical lang. Amen? Amen. Kailangan pahalagahan natin both physical and spiritual. Dahil sabi ng Panginoon, kung pahalagahan mo both physical and spiritual, ito ang kanyang regalo. Everybody say, regalo. Meron siyang inihandang blessings sa bawat isa sa atin. If ye abide in me, and my words abide in you, and ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Sinabi ko kanina, mga kapatid, sa inyo, kailanman hindi po nagsisinungaling ang mga salita ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay pawang katotohanan. Ang kondisyon sa huling talata, mga kapatid, kung tayo'y magsipanatili sa Kanya, amen? Amen. At magsipanatili tayo, yung kanyang mga salita ay magsipanatili sa atin, ay hingin. Ito ang napakagandang offer ng Panginoon. Kung tayo'y manatili sa Kanya at ang mga salita niya ay nananatili sa atin. Anong napakagandang offer niya? Ye shall ask what ye will. Hingin ninyo ang anumang bagay na inyong hingin ay at gagawin sa inyo. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Reminders. Manatili tayo sa ating Panginoon. Amen. 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 Dahil siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating
problema, physical, spiritual, material. He is the source of everything. Nanggaling sa Kanya ang lahat. Kaya it's time, mga kapatid, huwag na tayong bibitaw sa Panginoon. Yakapin natin, manatili tayo sa Kanya. Kahit yung sinabi ng Romans chapter 8 verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, kapighatian? Shall distress, kahapisan? Shall persecution, pag-uusig? O kaya famine, kagutom? O kaya panganib? O kaya kahubaran? Nay, in all these things, walang sinumang makapaghiwalay. Kanino? Doon sa mga taong nananatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Let us worship one another. Kumain po tayo lahat, mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita ng Diyos na nagpapaalaala sa amin dahil kung wala kami, kung hindi po kami manatili sa inyo, wala pong kinabukasan ang aming mga kaluluwa. Hindi po namin mararating ang buhay na walang hanggan. Hindi po kami magiging mapalad kundi kami ay kaawa-awa. Samantalang kami nandito sa mundong ibabaw. Kung kami po, Panginoon, ay hindi mananatili sa iyo. Ngunit kung kami ay mananatili sa iyo, Panginoon, ikaw po ang daluyan ng lahat ng mga bagay. Bibigyan niyo kami ng kapayapaan. Bibigyan niyo po kami ng kagalakan. Bibigyan niyo po kami ng kasagutan ng aming mga minimiti. Sasagutin niyo po ang aming hinihingi at dinadalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang puno, kami ang sanga. Kung ang sanga ay hindi mo manatili sa puno at ito'y hiwalay at hindi nakakabit sa puno, ito'y mamamatay. Gayon din naman kami, Panginoon. Hindi po kami mabubuhay. Hindi po kami magmamana ng buhay na walang hanggan kung kami po ay hindi mananatili sa iyo. Hallelujah. Palakpakan po natin.